Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, isa ka ba sa mga sinasabing overprotective, over-imposing parent? Bilang mga magulang, ang salita mo ba ay batas na dapat sundin ng iyong mga anak, maging ito ay hindi naman tama? Well, may nakakatawang solusyon at kasagutan ang Senado sa mga magulang na sobra-sobra po at wagasang paghihigpit, pakikialam sa buhay ng nagbibinata at nagdadalagang anak. Ito ay ang Prevention of Adolescent Pregnancy, Act of 2023 na itinakda ni Senador Christopher Go, Risa Hontiveros, Amy Marcos, Ramon Revilla Jr. at Sonny Engara. Layon ng panukala na alisin ang karapatan ng mga magulang na makibahagi sa buhay, pagbibinata at pagdadalaga ng mga anak. Kapag naisabatas ang panukala, bibigyan ng karapatan ng mga batang may edad na 10 taon gulang na magkaroon ng access sa mga sexual materials na walang pahintulot ang mga magulang. Abay, payag ka pa dyan, kapanalig, kung ikaw ay magulang. Mahabaging Diyos. Ang panukala ay sagot daw sa nakalap na datos ng Philippine Statistics Authority noong 2022 na kung saan may higit 3,000 kabataang babae na edad 15 taon gulang pababa ang nagsilang ng sanggol katumbas ng 35% pagtaas sa bilang noong 2021. Ang layunin ng panukala ay nakakapaloob din sa Universal Healthcare Act o Republic Act No. 11223. Isa sa mandato ng Universal Healthcare Act ang malayang paggamit ng contraceptives upang mapigilan ang pagdami ng populasyon ng Pilipinas. Ibig sabihin, kapanalig, hindi epektibo ang batas. Hindi na nga epektibo, gagawan pa ng kaparehong batas. Dahil sa batas ay inilabas ang Department of Education o DepEd Order No. 31 na nagpapatupad ng comprehensive sexuality education na malayang itinuturo sa lahat ng pampublikong paaralan ang iba't ibang sexual materials. Kapanalig, ang panukalang batas ay lantarang paglabastangan sa parental authority, rights and duties na pinagtibay ng Family Code of the Philippines Articles 2020 at 2021 na kinabibilangan ng to keep them in their company, to support, educate, instruct them by right precepts and good examples, and to provide for their upbringing in keeping their means, to give them love and affection, advice and counsel, companionship and understanding, to provide them with moral and spiritual guidance, inculcate in them honesty, integrity, self-discipline, self-reliance, industry and thrift, pagtitipid, stimulate their interest in civic affairs, paglilingkod sa bayan, inspire them, compliance with the duties of citizenship, to enhance, protect, preserve, maintain their physical and mental health at all times, to furnish them with good and wholesome educational materials, supervise their activities, recreation and association with others, protect them from bad company, and prevent them from acquiring habits detrimental to their health, studies, and morals. Ika nga mga bisyo. To represent them in all matters affecting their interest, to demand from them respect and obedience, to impose discipline on them as may be required under the circumstances, and to perform such other duties as are imposed by law upon parents and guardians. Kapanalig, ang katungkulang ito ay nakasaad din sa 1987 na saligang batas. Di ba ang Senado at DepEd ay may tuturing na secondary family sa mga kabataan na siyang mangangalaga sa karapatan ng pamilya na itinuturing na munting pamayanan. Kaya kapanalig, binigyan po ng diin ni Pope Francis sa kanyang post-synodal apostolic exhortation na Amoris Laetitia na parents have a serious responsibility for this work of education. As the biblical sages often reminds us, no? Napakarami po niyan sa Proverbs. Children, for their part, are called to accept and practice the commandments. Honor your father and your mother. Commandment number 4. If the parents are in some sense the foundation of the home, the children are like the living stones of the family.
Kaya mga kapanalig, naway bigyan natin ng halaga ang tungkulin ng mga magulang. Principal responsibility ng mga magulang na hubugin ang kanilang anak. Kaya mga magulang na nakikinig, maging responsable naman tayo. No? Tingnan po natin ang pangangailangan ng ating mga kabataan, lalo-lalo na yung mga nagbibinata at nagdadalaga. Nagbabago ang panahon. Hindi na sila bata, kabataan na sila. Dapat iba rin ang ating pagtrato sa kanila. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.